Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong paglaya ni De Lima, hindi ho pwedeng gamiting excuse para bitiwan ng ICC ang mga kaso na kanilang dinidinig laban dito kay Duterte at sa kanyang mga kasama regarding diyan sa madugong giyera laban sa droga o sa illegal na droga noong kanyang kapanahunan. Okay, kasi may mga nagsasabi na dapat daw po si um, Duterte, yung kanyang kaso sa ICC, pabayaan na ng ICC rito, ipaubaya na sa Pilipinas. 'Di ba? Sabi nga kanina ni Athena Granados, um, they are free to investigate but they cannot prosecute him while our justice system works. So nasa DOJ na yan, dapat may sapat na ebidensya. Ang pinakamalakas na pwedeng ihain ay yung sa EJK. Okay, yung sa EJK po, ito po yung mga kaso rin na dinidinig ng ICC, 'no? Kasi ang ICC meron silang mga kaso na may kung saan, meron silang jurisdiction. Ito po yung genocide at saka yung war crimes and crimes against humanity. So ang kay Digong po ay ang crimes against humanity po ang kaso na inihaharap sa kanya. Ang tanong nga, bakit? Meron bang jurisdiction dito sa Pilipinas? Korte Suprema na po nagsalita kung meron bang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC, 'di ba? Mapo-prosecute ba ng ICC rito si Duterte? Well, ako na sagot ko na kaagad doon, hindi nila mapo-prosecute si Duterte dito sa Pilipinas. Hindi magagawa ng ICC 'yon. Bakit kailangan pa nilang dalhin si Digong sa kanila? Gano'n talaga. 'Yun yung pinasok nila PBBM noong 2011 na na pinasok po na kasunduan nito ni ERAP noong 2000. Tapos itong 2011, 11 years ang lumipas, ay niratifika po ng mga senador natin at kabilang na po si PBBM do'n. So I must assume nakabisado po ni PBBM ang tungkol dito sa Rome Statute or dito sa ICC. Okay, sabi rito, Marcos downplays impact of Sara Duterte's cabinet exit on Uniteam. Okay, ito pa. Hindi kasali yun. Marcos Jr. De Lima acquittal, ba't ba nandun yung kanina? Marcos Jr. De Lima acquittal should prove that Philippine justice system is working. Diba? Kaya nga, ang follow-up nung nag-send sa akin ito, so nakita mo na 'to, presidente na nagsabi, yung acquittal ni Leila de Lima ay dapat nga magtigil na ang ICC at ipaubaya na sa Pilipinas ang mga kaso ni Duterte at ng mga kasama niya. Kasi nga gumagana ang ating hudikatura. Ang tanong, yun ba talaga kung gumagana ang hudikatura o hindi ang sapat na basihan para magpursige ang ICC? 'Di ba? Let's say gumagana ang ating justice system. Ang tanong, totoo ba? Opo, totoo naman pong gumagana ang ating justice system. Pero ito yung pinakamagandang tanong. Gumagana ba ito sa mga Duterte? 'Di ba? Dapat po kasi pag sinabi nating gumagana ang ating justice system, hindi po matatakot yung mga tao na mag-avail nito. Kasi parang ito na nga po yung pinaka last resort 'di ba? Na kanilang mga kahilingan, hinaing nila para sa katarungan. Oo. Ngayon, ah, ako po ay hindi sang-ayon dito na gamitin itong dahilan, itong kaso ni De Lima ng mga na-dismiss para po itong si Duterte ay makalibre na sa ICC. 'Di ba? Maraming pwedeng mangyari. Security issue na lang Ang dami. Oh. Yan bang mga biktima na yan, yung mga kaanak na nagsampa ng kaso sa EJK, yan bang lahat ng yan ay may kakayanan na proteksyonan ng kanilang sarili? At yun po yung inaalala ng mga kaanak. Baka kapag dito kami nagdemanda sa Pilipinas, ang mangyari dito pa kami mapatay. At nangyayari naman po talaga yan.
'di ba? Yun nga lang naalala kung maalala niyo lang yung babaeng ni-rape. Siyempre ni-rape ng ibang tao, hindi naman po si Digong lagi. Eh, nung nagsampa siya ng kaso, yung nireklamo niya, pulis pala nung detachment na yon o ng whatever, detachment. Pag-uwi niya nung dalagita at saka nung pinsan niya, niratrat sila ng bala. Nung masakote yung gumawa, Diyos ko, yun pala yung nang-rape sa kanila, ah, na kinasuhan nila. Oh, 'di ba? Grabe. Buti nga yun na nahuli kaagad yung namaril na yun. Nung malaman nila, nako, malaman ng mga investigador, etong taong bumaril dun sa biktima, eto pala yung inakusahan. Hmm. Sabi ni Yano, mas magaling ka pa ata sa pangulo mong si Da Junior. Ba't ayaw mong makinig sa kanya? Sabi mo na nga, mas magaling pa ako eh. Ikaw ang makinig, okay? Ah, kasi ang tanong, may jurisdiction ba rito ang ICC sa Pilipinas? Ang sagot po ng Pangulo natin dito, tama naman po ang Pangulo natin. Walang jurisdiction ang ICC. Ito yung gusto kong linawin ngayong hapon. Jurisdiction at saka obligation. Okay? Ulitin ko. Jurisdiction at obligation. Yan po ang ating linawin dito ngayon. Ah, sabi ni Mango, I beg to disagree, Mr. President. Very selective ang justice system ninyo dyan. 'Di ba? Kasi parang ang dating ay parang kinakampihan daw si Duterte. Palagi naman na kinakampihan ng Pangulo natin, sabi nga minumura ka na, pinuputang ina ka na ni Digong, pero sinasabi mo pa rin na walang, kumbaga jurisdiction ng ICC rito. Dapat rekta po ang ginagawa ng presidente na pagsagot na tayo ay may obligation. Ito yung sabi rito ng Pangulo ha. Ang Pangulo natin masyadong mahinahon, 'di ba? Palaging good guy. Alam nyo, yun din ang naging malaking pagkakamali ng magulang niya ni Apo Lakay. Kung si Apo Lakay po ay talagang naging reactive, palagay ko hindi niya kinailangan na mag-impose ng martial law. Kung etong mga NPA, itong mga rebelde, talagang ginigira nila noon. Ang lakas ng gobyerno noon Kinakatakutan tayo rito sa Southeast Asia. Oo, 'di ba? Di sana itong mga subversibo rito, yun ang pinagkakatay agad nila, hindi eh. Hindi nga siya bumabanat dun sa mga kalaban niya, sa mga detractors niya. Kaya etong mga subversibo, yung mga NPA na funded ng China, plus yung mga MNLF at MILF na funded naman ng Malaysia to protect their interest na maagaw nila ng tuluyan ang Sabah. 'Di ba? So, dito naman sa atin, ang gawa naman ng China mula pa noon ay para manatili ang Pilipinas na mahina at hindi na o mapahina pa ng mapahina kasi nga meron silang in the long term, gano'n sila mag-isip long term palagi 'di ba? In the long run, eh darating yung panahon na malakas na sila, nagtagumpay silang lumakas, ang Pilipinas hindi na makasabay bagkus mapag-iwanan nila. So papaano mangyayari ito? Siyempre kapagka mayroon pong mga gulo, may mga civil war, ika nga, may mga subbersibong aktibo, 'di ba? Masisira ang imahe ng bansa. Sino ang magtitiwala diyan, ang mga investors kung meron kang lugar ng mga war zones? So meron po tayong two fronts na meron po tayong dalawang mga grupo ng mga rebelde noong panahon nila. Oh. Pero kung si Apo Lakay ay talagang drastic at rektahan sa pag-address ng issue na 'yan, nako, hindi po tatagal. Hindi niya kakailanganing mag-impose ng martial law. Sa aking opinion lang 'yun, 'di ba? Kasi pagka masyado kang mabait, pabor 'yan sa kanila. Although you're giving them chance na mabuhay, kaya lang you are also giving them more chances to kill and destroy, 'di ba? Now, going back to this. Sabi ng Pangulo rito, well, kasi tinanong siya rito, ah, sa bang event 'tong pinuntahan nila? Teka ha. Hindi nakalagay. So tinanong siya ng reporter tungkol diyan sa ano bang magiging komento niyo po sa acquittal ni Leila de Lima. So sabi nga ni PBBM, speechless siya eh. So anong komento ba gusto mong marinig?
'Di ba? Ano pa, comment, further. Sinabi sa kanya, ikinonect yung tungkol doon sa ICC. So ngayon, ito yung sinagot ng Pangulo. Sabi nga niya, well, maybe this is something we should show the ICC. So siguro, ito yung isang bagay na maipakita natin sa ICC. Sabi niya, the judiciary is working properly. Our investigative services are working properly. Sabi niya, sabi niya na ang ating hudikatura ay gumagana ng maayos, ng tama. Ang ating pag-iimbestiga ay gumagana rin ng tama. Sabi niya, former De Lima has been acquitted. So si De Lima, napawalang sala. I don't know what further comments there could be. Sabi niya, dumaan siya, dumaan siya sa paghusga na acquit siya. And we still stay with our position that the ICC had no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. So dito po baliktad ang pagkakaano ng Pangulo pag-address dito. Kasi ang dapat po rito ay um, kinikilala ng Pangulo ang obligation. Totoo po ang sinabi ng Pangulo na wala na pong jurisdiction dito sa atin ang ICC. Kumalas na tayo sa kanila at naging official na po yung pagkalas natin. 'Di ba? Noong pang 2019. Oh. Pero may decision po dito and he should know that ang ating Supreme Court na kung saan ay 15-0. Ito po, 'di ba? So, ano ba, kinokontra ko ba ang ating pangulo, 'di ba? Bahala kayo kung anong interpretation ninyo. Pero ang gusto ko kasing malinawan dito ay meron tayong obligasyon. Walang jurisdiction ng ICC, but we have, as the sovereign state, we have the obligation. Bakit? Ba't ko sinabing as a sovereign state? Hindi tayo magkakaroon ng obligation kung hindi po tayo nakapangyayari, kung hindi po tayo sovereign state. Okay? So ibig sabihin, totoo na meron tayong gumaganang gobyerno, pamahalaan natin gumagana, maayos, kaya po tayo ay nakakapaggobyerno. Pero ano ang gagawin natin kung mismong yung mga tao na biktima, yung mga kaanak ng biktima nitong EJK, wala pong tiwala sa ating hustisya, sa sistema ng hustisya natin. Dahil nga merong mga nabiktima na nagsampa ng kaso, pag uwi ng bahay, pinatay pa sila. So etong mga to, ang inaakusahan po nila, sinasabi nila yung mga mamamatay tao, may mga records na talaga. Kaya nga noon pa iniimbestigahan na ni Leila de Lima, 'di ba? Tapos malalaman nila kung sino-sino yung nagkaso sa kanila, malalaman nila yung address. Naku, ang kinatatakot po nila baka ipa-riding in tandem na lang sila, isa-isa. Siyempre, pag wala nang nagrereklamo, wala nang kaso. Pag wala nang kaso, absuelto ka na, 'di ba? Ayun, nung namigay pala sa Bacolod. So it was an ambush interview. Thank you, Alin. Okay. Tanong ni Florentino, bakit kaya ganyan si PBBM na sobrahan ng bait? Dati yung president, dati sobrang walang hiya naman. Opposite nga sila di ba? Well, for the president, umaasa kasi si PBBM na itong kanyang kabutihan, ichichismis ko sa inyo ha, itong ginagawa ni PBBM, ito yung diskarte, in my interpretation. Total, wala pa naman ang warrant of arrest ng ICC. So, maaring umaasa ang ating presidente na baka manahimik si Duterte, tumino dahil wala namang ebidensya na nailalatag siya. Yung kanyang inimbento na nagpupulburon si PBBM na sinimulan niya noong 2021, 'di ba? At nung hindi na pagbigyan ang kanyang anak sa confidential fund, ang ginawa naman nito, naulol sa galit, 'di ba? At eto na, pulburon, pulburon, sila Maharlika. So, hanggang nauwi na roon sa nakakatawang failed PDEA leak investigation ni Bato de la Rosa na nangangarap ng gising na mapasama sana sila sa government side pagdating sa dito sa administration slate
Sila ni Bongo. Matapos mong gaguhin ng presidente, nangangarap ka pa. Bato de la Rosa. 'Di ba? O gags ka ba talaga? Oh. So, ang problema ngayon dito kay ano, kay PBBM, yung sobrang bait nga raw, 'di ba? Eh, diskarte nga yan, eh. Tayo naman bilang vlogger, 'no, at hindi naman ako bayaran ng pangulo na, "Yes, sir." 'Di ba? "Yes, ma'am." Hindi naman po ako gano'n, eh. So, kung para sa ikalilinaw ng lahat, lilinawin natin. That's my purpose. Sabi ko nga nung unang pagito ako sa pagba-vlog, eh, everybody deserve 'di ba? Everybody deserves to know the truth. No, 'di ba? At kung meron kang kakayanan para malaman nila 'yan, eh di gawin mo, ipaalam mo sa kanila, and that is what I'm doing, 'di ba? Mainam po yung may nalalaman tayo kaysa sa nakangangalag tayo. Okay, going back. Sabi rito, Supreme Court, Philippines obliged to cooperate with ICC. Eh, di ba? Sabi nga natin, hintayin natin ang salita ng Korte Suprema. Di ba? Pag may mga conflicts, may mga controversy, hintayin natin ang Korte Suprema. Now, here's the Supreme Court. Noon pa pong July 21, 2021, pa yan. Ano ba nilalaman nito? Ang sabi dito, the Philippines is still obliged to cooperate in criminal proceedings of the International Criminal Court, which is the ICC, even if it has withdrawn from the ICC, sabi ng Korte Suprema. Sabi, meron pa rin tayong ang bansang Pilipinas obligasyon na makipagtulungan sa criminal proceedings ng ICC kahit na ang ginamit na salita withdrawn, 'di ba? Kumalas na tayo sa ICC. Ito pa. Even it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Whatever process was already initiated before the ICC obliged the state party, which is the Philippines, to cooperate. Ito po kasi ay bahagi po ito, stipulated po ito sa Rome Statute. Okay, so kaya po ang Korte Suprema, kapag ang tinitignan nila lagi ay yung titik ng batas, if it is plain, 'di ba? Anong gagawin mo? Maliwanag na, hindi ka na mag-i-interpret. Ando na yung ibig niyang sabihin. So, everybody voted 15. And it was announced last March 2021, kaya lang na-release lang nga po ng July 21, 2021. Okay, so maliwanag. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Ibig sabihin, kung ano yung mga nangyayari po sa ngayon, wala na po silang karapatan na manghimasok pa, na mag-investigate pa. Hanggang saan lamang sila? Hanggang sa araw na tayo po ay kumalas na. Opisyal nang naging ganap ang pagkalas natin dyan po sa ICC. Ito yung sinasabi ko, Article 27 ng Rome Statute. Sinasabi dyan, all proceedings done prior to withdrawal remain valid even after withdrawal. Okay, Duterte withdraw from the ICC in March 2018. Si Bensuda, binuksan niya po a month before na mag-submit etong si Digong, nakalas na tayo sa ICC. Bakit? Kasi, naalala ko yung kwento niyan eh. Kaaway niya si Trillanes. Sabi ni Trillanes, ididemanda ka namin. Dahil dito sa EJK mo, ididemanda ka namin sa ICC. Ang sabi ni Duterte, go ahead. So be it. Sabi niya. Dinimanda nga siya. Ngayon, nung napagtanto niya na, holy cow! Makukuha ako rito. ICC ito. At abogado siya. So alam niya kung ano yun. Kumalas siya ngayon. Kaya lang, meron pong Article 27 na nagsasabi na lahat ng mga o anumang mga proceedings or lahat ng mga proceedings na nasimulan bago po tayo kumalas o makakalas sa ICC ay nananatili po itong valid kahit na opisyal na tayo na wala na sa ICC. Okay,
Kaya sabi rito, citing Article 27, Supreme Court said, withdrawing from the Rome Statute does not discharge the state party from the obligations it has incurred as a member. Okay? Yan. Ngayon, tanong nga rito, ito po yung mula sa artikulo sa website mismo ng ICC yan. Links, nandiyan sa baba pagkatapos ng live natin. Sabi rito, what is the scope of the investigation into the Philippines? So ano daw yung scope nito? Ito lang po, mula November 1, kung saan naging miyembro tayo officially, na na-ratify na po nila PBBM ang Rome Statute. Hanggang noong official na naging ganap ang pagkalas natin, March 16, 2019. So, ito pong November 1 hanggang November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Yan po ay saklaw pa ng ICC. Okay? May jurisdiction ba sila doon? Limited jurisdiction only. Doon lamang po sa mga kaso na kung saan tayo po ay miyembro pa. What about beyond the 2019? Uulitin ko lang, ang kanilang limited jurisdiction lamang po sa kaso na maiimbestigahan nila, and those cases occurred anytime from November 1, 2011 up to March 16, 2019. Okay, so beyond that, March 17, 2019 and so on, wala na pong pakialam ang ICC. Okay? Ang inaano sa atin ng Korte Suprema, we have the obligation, including the President of the Philippines, kinakailangang maging compliant. Kasi nga obligasyon yan eh. It is a state, ulitin ko lang, it is a state obligation. Okay. Sabi dyan, the context of the so-called war on drugs campaign, the judge of pretrial chamber, I ruled, Chamber 1 ruled that there is a reasonable basis to believe that the crime against humanity of murder appears to have been committed, and further noted reports of torture and inhumane acts, imprisonment or other severe deprivation of liberty, and enforced disappearance and sexual violence. The judge authorized the OTP to investigate such other crimes as long as they remain within the parameters of the authorized investigation. Okay, so the authorized investigation is magmula po sa naging member tayo hanggang sa tayo po ay kumalas na. Diba? So this is contrary doon sa sinasabi nila na ano na dapat si Leila de Lima nang makalaya na mula sa mga gawa-gawang kaso ng Duterte administration, ano to dapat? Maging excuse para sa ICC at pagganahin na or kilalanin na ng ICC ang tinatawag na principle of complementarity. Well, actually, everybody is asking for or wanting for the principle of complementarity to be applied. Diba? I mean, referring to the everybody, etong mga Digonians, ito po yung mga umaasam na magamit ang complementarity. Diba? Kasi, sinasabi nila, their argument is, ang ICC ay ginawa para ibuli. Takinang yan. Naalala ko yung argumento na yan nung panahon na nakasupport pa ako kay Tatay Digong nung siya ang presidente. Yung ICC na yan, ginawa yan para ibuli ang mga maliliit na mga bansa ng Afrika. At yan ay ginawa yan para sa mga bansa na hindi gumagana ang kanilang mga korte. So ito naman, hanap naman tayo. Hindi naman pala totoo yung claim natin na ginawa ito para mambuli. Tapos nagulat din ako, nandito si PBBM o si BBM at the time. Nandito si BBM, nakapirma rin. Isa pala siya sa nag-ratify. So, doon pa lamang po talagang binudol na tayo sa information. Na ang hindi ko alam kung kanino nag-originate 'yon, pero naririnig ko rin yan sa ibang mga vloggers na ang ICC ay ginawa para ibuli ang mga maliliit na bansa sa Africa. Ginawa ang ICC para sa mga bansa na
hindi gumagana ang kanilang gobyerno. Ano yun, may giyera. Ginawa ang ICC para sa mga bansa na hindi gumagana ang judiciary. Ang Pilipinas, gumagana ang judiciary. Sabi ko paano natin tuloy mga masasabing gumagana ang judiciary kung ang tao ay hindi malaya at safe na maghabol ng kanyang karapatan? And therefore, there must be a better alternative. Now, what is the better alternative in this case? Definitely the ICC. 'Di ba? Kasi sa labas sila ng bansa, magdidemandahan, and then eto pong mga akusado andun nakakulong sa dahig. Oh. So walang pangamba, walang katatakutan etong mga kalaban nila, etong mga nagsampa ng kaso, nakaanak ng biktima ng madugong war on drugs. Right? Hmm. Isang ginagawa rin nila, 'di ba, si Senator Bato de la Rosa, nakikiusap na nga halos na sabi niya nga bakit hahantong pa kayo sa ICC? Gumagana naman ang mga korte natin. Still the same. Ang katuwiran ng mga tao ay nangangamba kami para sa aming buhay. Na kapag ka na-ID ninyo kami, eh, riding in tandem na ang kasunod na susundo sa amin. 'Di ba? O baka naman kung ano ang gawin niyo sa amin. So mainam nang sa labas ng bansa, at least nakapamasyal na. Ay, hindi pala. At least makakasiguro kami ng aming kaligtasan kasi hindi niyo alam ang aming identity. Tama? Oh, isa pa, kaya naman po hinahangad 'yan nila Digong at nila Bato de la Rosa na dito na lamang litisin para kasi po ay magamit nila yung principle of complementarity. Okay, yun po ang maliwanag doon. Yun ang kanilang hinahangad. Siyempre, ang mangyayari diyan, pag dito sila nalitis, di ba? So, kukuha lang sila ng assurance from the president o kung sino yung presidente rito at the time, o kung magtagumpay sila na huwag naman sanang mangyari, Diyos mio, na mapatalsik ang PBBM, di yung susunod na presidente, kaalyado nila, ay aaminin lang nila ang mga kasalanan nila para ipardon sila. 'Di ba? Pero kung dito naman sila lilitisin at mananatili naman po si PBBM, ang ICC ay mapipilitan ng mag-give up, paubaya na sa mga korte nating ditong dumidinig. Yung mga kaso naman na kanilang saklaw lang rito at meron naman rin po tayong Republic Act diyan na pwede niyong i-research ang Republic Act na to Ah, Republic Act number 9851. Ito po yung tungkol doon sa mga kaso na like yung genocide, war crimes, and then yung actually walang war crimes doon kung na nagkakamali. Genocide and then crimes against humanity. Si Digong po ay nililitis ng ICC o lilitisin ng ICC dahil sa demanda sa kasong crimes against humanity. Meron tayong batas na nagko-cover ng genocide at ng crimes against humanity. Ito ng Republic Act na sinasabi ko kanina, 9851. So dahil meron tayong batas na nagpaparusa sa mga acts na yan, sa mga gawang yan, then gusto nila dito na po sila litisin. Bakit? 'Di ba? Non-bailable yan. Pangit ang mga kulungan natin. Totoo yun, pangit ang mga kulungan. Non-bailable offenses yan. Pero mas malaki ang tsansa kasi na makalaya po sila. Gagamitin ang humanitarian consideration. 'Di ba? Ipapardon ng susunod na presidente o ipapangako kay PBBM na ano mo na kami, palayain mo na kami, patawarin mo na kami. Bigyan mo na lang kami ng absolute pardon. 'Di na kami maninira, 'di na kami magloloko. 'Di ba? Sa'yo na kami. Oh, gano'n ang gagawin ng mga 'yan. Kaya minsan iniisip ko rin hindi kaya ito hindi kaya itong mga panggugulo ni Duterte na 'to ay leverage sa ating pangulo na kung sakaling siya po ay malitis na rito sa Pilipinas ay idadahilan niya lamang niya na, "O sige, andito na sa kaso ko sa Pilipinas pero hindi na ako manggugulo."
Pangako yan. Pag ako nahatulan, aaminin ko pag ako'y nililitis. Pero bigyan niyo ako ng absolute pardon. 'Di ba? Lahat kami bigyan niyo ng absolute pardon. Oh, 'di ba? O kaya conditional pero absolute. Paano 'yun? Conditional na o sige, bigyan ka namin ng absolute pardon. Kongreso kailangan ding ano 'yan mag-concur. Ngayon, pagka binigyan na, isang kasunduan, hindi ka na mamimerwisyo sa gobyerno. Pwede kang pumuna pero dapat meron kang solid evidence na ilalatag mo. Yung gano'n, 'di ba? Kaya sabi ko, hindi kaya ito isang taktika lahat. 'Di ba na ganito kademonyo 'yan kapag lumalaban sa gobyerno si Digong, 'di ba? So kung siya ay madidemand at madadala ng ICC, yung kanyang mga alagad rito, iba yung kaguluhan. Kumbaga, kademonyuhan ang aabuti ng bansa natin sa panggugulo nila. They will be the modern NPA, etong mga maisog, di ba? Itong mga mautogs. Tapos yung mga yung mga taga panira nila, no? Etong mga vloggers, mga influencers nila ang tatrabaho para sirain ang imahe ng gobyerno, siraan ng ating presidente at ang pamahalaan sa international community. 'Di ba maraming ganun eh. So lahat ng 'yan matitigil kapag dito na siya kinasuhan. Ay ang problema, hindi ho po pwedeng ang DOJ lang ang umakto diyan. Na si DOJ, sabihin ni DOJ, gaya ng sinabi sa kanina, na nasa DOJ na 'yan. Um, Magsasampa ng kaso si DOJ rito. Papaano magre-represent ang DOJ kung yung mga tao na nagrereklamo ayaw makipag-cooperate dito po sa Department of Justice kasi alam naman nilang Department of Justice natin bias, 'di ba? Etong si Secretary, alagad ni Duterte 'yan, 'di ba? Kaya para ho sa mga tao na nagsasampa ng kaso, better na option nila ay sa ICC talaga. For Duterte, the best option is magtago. Kasi pag nakuha po talaga siya diyan, sus Mariosep, ang ending nito ay sa dahig. 'Di ba? Eto pa, gaano sila nakakasiguro na mananatili si PBBM sa kanyang stand na sinasabi niyang walang jurisdiction sa atin ng ICC. That is somehow misleading to the exact issue. Ang exact issue rito ay si Duterte nililitis na ng ICC, bababaan na ng warrant of arrest. Now, if the president is saying na walang jurisdiction dito, nag-iimbestiga na nga sila. Nagsalita na yung Supreme Court, di ba? So, kumbaga, ang presidente is segue. Sumagot pero hindi eksakto yung sagot, di ba? Tapos pagdating dito ng ICC, yan na, yari na, di ba? Yung warrant of arrest. Na kailangan ito na iutos ng presidente natin na ang magse-serve ng warrant ay ang PNP. Nako po. PNP po talaga dapat kasi yun ang inauthorize nila na mag-serve ng mga warrant of arrest para mga supina. 'Di ba? So kay Duterte dapat ganun din. Oh. Malaki ang problema nila kapag nabitbit siya. At hindi nila nakuhang makumbinse yung mga nagrereklamo na dito na lamang siya kasuhan para makatipid sa pamasahe, 'di ba? Mananatili sa dahig. Doon siya nakahold sa dahig. Kung ilang taon ang kaso, ang bagal pa naman ng ICC lumitis ng kaso. Baka doon na siya mamatay habang nililitis. Pero maayos naman doon ang kanilang kalagayan. Yung health nila, yung kanilang pagkain, yung facility, panalo naman. Yun lang. Okay? So again, hindi po dapat gamiting excuse ang paglaya ni Leila de Lima para bitiwan ng ICC ang mga kaso ni Digong at ng mga kasama niya. Patungkol dito sa madugo na nabigong war on drugs nung panahon niya. Alright?